Kung gusto mo ng isang water station na maayos, ganito gawin mo. Nakita mo tong space ko? Parang ganito. Parang planta ang dating. Ganito ang gawin mo. Mas malaki ang working space, maliit lang yung area for the machine. Kasi kung ganito ang planta mo, boss, yung mga containers mo, makakapag-stock ka dyan na marami. High ceiling. Kung kaya mo ko bigyan ng mas malaking pwesto, mas maganda. Para in time of mag-expand ka, meron tayong room para for upgrade ng makina, magdadagdag ka pa ng makina kung sakasakali man nalalakas. No, it's a recommendation ng DOH na actually hindi naman sila marunong din mag-manage ng negosyo. Hindi nga sila sabi ko ako mismo, napagaya din po ako sa mga maling advice ng mga dati. Kasi tayo ko ng water station, sasabihin ko sa'yo, ano yung mga hindi ko pinakinabangan. Yung counter, sir, hindi ko ginagamit. Ba't ka mo? Ang bigat ng galon, dadaan ko doon. Diba? Saan dumadaan ang galon mo, sir? Sa pinto. So, para saan yung counter mo? Pera. Bakit papasok ang pera doon? Hygienic nga yung lugar. Malinis nga yun. Madumi yung pera. Malapit pa sa faucet yung counter mo. Tama? Tapos dadaan doon ng pera. O di mali na. Ulitin mo yung sa'yo. Pangit yung sa'yo, pare. Hindi, wag ka ma-offend, boss, kasi nadaral din ako Ganun din po yung ginawa ko Sinasabi ko sa yung mga mali. At least yun, yung kagandahan dito kay Watermaster. Iniisip nyo yung, you're not after dun sa sales na possible nakikitain nyo lang na pwedeng mapabilis. Kasi kung tutusin, pwede namin itong bilisan para may income na kami agad. Kung ang target namin talaga, gumawa ng pera, magiging iba yung tingin nyo sa amin. Paano ba yon? Simple lang pa-franchise ko yan. After franchising, may commitment ka sa akin. Gawa pa ako ng ibang brand. Eto. Kasi magkakaroon ka ng royalty fee sa akin, mabayad ka ng 7,000 monthly. Itong isang brand na to, walang royalty fee. Pero install lang ko yung katabi mo. Nasan na yung malasakit ko sa'yo, di ba? Ang point, hindi kasi money-making machine palagi. Gumagawa kami ng makina para magkaroon ng livelihood din yung mga customer namin. Tapos, gusto namin, para at least maramdaman mo agad yung revenue, maramdaman mo kumikita, o utangin mo kung gusto mo. Tutulungan kita sa finance. Kalahati ang puhunan mo, kalahati din ang ifa-finance ko. Walang tubo. Sa income naman, di ako makikihati. Pagbayad na, after 1 year, 2 years, sa'yo na yan. Sa payment naman po sa amin, sa payment scheme, computein mo. 10 container lang, itabi mo, kaya mo akong bayaran after 2 years. 10 container. And to give an idea, ang 10 container, that is only 1 dealership. Kung nakakuha ka ng isang dealership na tindahan, si Aling Mena, si Aling Maming, bagsakan mo 10 container everyday, lahat ng benta ron, ibigay mo sa akin yun. And the rest of hundreds of your customers, sa'yo lahat yun. Meaning to say, I'm only 1% of your customer. Maganda ang tubig, lalo kung maganda rin ang gagawin mong system at marketing. Community service to Ngayon ganito, maraming kalaban, marami nang nagtayo ng tubigan. Bakit? Quality ba yung binibigay nila? O kita mo, kung marami palang water station, bakit marami nagkakasakit ng amoebiasis? Bakit marami nagda-diarrhea? O bakit sa Baguio merong water outbreak? Bakit? O kasi nga maraming nagtayo ng low cost. Marami rin ang gumaya sa amin na nagtayo din ng low cost na machine. Siyempre, dahil mura, ano ina-expect mo? Maganda. Kami, hindi yun ang mission namin. The company and vision is not only money-making. Legacy ang tinatayo namin ni Ella, which is alam namin, in the near future, ang mag-generate din po ng pakinabang dyan yung anak namin, mga apo namin. Ganon yung konsepto namin. Madaling yumaman, pero kapag ginawa mo sa isang snap, mabilis din bumagsak. Convincing? Kinda. Power. Sir, maraming salamat. Thank you so much. No. Thank you. Appreciate your time. Pwede ko picture sa'yo, sir? Opo, pwede po. Tara po, tara. Yun. Akbay ako sa'yo, sir. Akbay ako. Tara po. Yun. Sir, Thank you so much for your time. Thank you, boss. Thank you po. Good luck po sa pagbalik sa Canada. Ha? Thank you, ma'am. Thank you. Titignan lang po namin yung area niya. Sure. Ganito, mas maganda yan after yung makita yung area kung feasible ba. And then, siguro, kakabalik siya dito or what, make a reservation down payment. Kami naman ang pupunta doon para at least ma-site visit namin yung area. Well, the bigger the better. If you could give me mas malaking shop, mas okay. 25 for the start is okay. Pero kapag lumalakas kasi negosyo, syempre, kailangan mas malaki ang space. Saka mo na isipin yung paglaki. Pero hindi dapat iniisip mo na yon. Kasi kung may target customer ka, 500 containers, saan ko ilalagay 500 container din? Thank you again. Thank you po. Salamat. Kamusta po kayo? What's your name? Ano po? I'm Medyo Alfred. Malapit-lapit din pala naman. Oo. Taga saan kayo? Manila. Ako dito. Manila. Kailangan, pero galing kami. Hello po. Mga taga-Qatar po yata kayo Hindi naman. Hello. Welcome. Sit down. Feel free kung saan niyo po gusto mo po Tapusin ko lang po muna sila. Kung gusto mo ng isang water station na maayos, ganito gawin mo. Nakita mo tong space ko? Parang ganito. Parang planta ang dating. Ganito ang gawin mo. Mas malaki ang working space, maliit lang yung area for the machine. Kasi kung ganito ang planta mo, boss, yung mga containers mo, makakapag-stock ka dyan na marami.
high ceiling. Kung kaya mo ko bigyan ng mas malaking pwesto, mas maganda. Para in time of mag-expand ka, meron tayong room para for upgrade ng makina, magdadagdag ka pa ng makina kung sakasakali man nalalakas. Gano'n ba kalaki ang inaalat mo sa tubigan? Hindi. Maximum space na kaya mong ibigay. Sabi niya kasi sa akin is 25 square. No, it's a recommendation ng DOH na actually hindi naman sila marunong din mag-manage ng negosyo. Yung nga sila sabi ko ako mismo napagaya din po ako sa mga maling advice ng mga dati. Kasi tayo ko ng water station, sabihin ko sa'yo ano yung mga hindi ko pinakinabangan. Yung counter, sir, hindi ko ginagamit. Ba't ka mo? Ang bigat ng galon, dadaan ko doon. Diba? Saan dumadaan ang galon mo, sir? Sa pinto. So, para saan yung counter mo? Pera. Bakit papasok ang pera doon? Hygienic nga yung lugar. Malinis nga yun. Madumi yung pera. Malapit pa sa faucet yung counter mo. Tama? Tapos dadaan doon ng pera. O di mali na. Ulitin mo yung sa'yo. Pangit yung sa'yo, pare. Hindi, wag ka ma-open boss kasi nadaral din ako Ako din, ganun din. Ganun din po yung ginawa ko Sinasabi ko sa yung mga mali. Kung ganito po yan, isang malaking ganito, isang parang malaking bodega lang, na makakakilos ka ng maayos. Siguro mga 75 to 100 pwede. Square? 75, yes. Malaki na yun. Sayang kasi pag kinuha lahat, wala na akong... Wala ka nang wala na akong papas, Hindi, ito parking boss. at saka renta. Sinasabi ko lang sa'yo, yun yung area for your working area. Kung magpalagay ka ng parking, syempre pwede ka naman tumabas dun Kung 50 square meter yung water station mo, the whole building, yung 25 square meter ng parking area mo kasi importante sa water station ng parking. Lalo kung mga may truck ka na malaki o kaya meron kang motor na kailangan mong kargahan, importante ang parking. 100. Malaki na yun. 75 siguro. 20, the boss, 50 lang. Okay na ako sa 50. Okay na ako sa 50. Imbakan lang din ang sana. No, Para at least, boss, meron kang room para sa office mo, para sa money area. Kasi dapat hindi kasali ang pera doon sa operation. Dito kasi pagka yung guest mo bumili, 50 pesos. Okay. Tapos sa local is 30 pesos. Okay. Mas mahal ang guest. Siyempre, minsan lang kayo nandun kama. Hayaan mo ng 20 pesos lang naman, ihahatid naman sa inyo. Tip niyo yan. Ang tawag namin dyan, mandatory tip. Ang down payment mo ay 230. Pero kailangan ko bumalik kasama si madam Para maaprubahan yung plano. Hindi, gusto niya. Siya may gusto niya. Hindi. Para makita daw po kayo. Ay, ganun. Tapos sinabi mo si madam. Hindi, may... Ano po kasi sir kami, pag nag-recommend kami ng building, siyempre kung ano yung pag-aral namin sa DOH training namin, sa seminar namin, yun din yung sinasabi namin. Kagaya ng mga staff ko, yun din siyempre, nag-training din naman sila. Ang problema lang, siyempre, ako naman, as owner, ano ba yung na-experience ko na hindi naman talaga kailangan? Itong ganyan. Yellow. Ice machine. Yan, kailangan mo din yan, sir. Nasa, nasa Sambales Kasi siya. tube ice Cube. Cube, cube siya. Mas, mas maliliit. Pwede rin yan dun. Pwede rin, kasi ang mahal na yelo din doon. Pwede yan. Lalo na ngayon, sir. Kahit hindi siya tube. Okay. Kaso hindi siya aabot. Okay lang naman. Gusto mo, ito na. Deliver ko na sa ito. Hindi naman custom made yan Ang custom made lang, ang tumatagal yan, yung makina. Kung ka nakakita ng water refilling station na binigyan ka ng plano na meron ka agad washing area sa labas, di ba wala? Yung binigyan ng plano, di ba nandun ka na sa nandun ka na sa part na ang lababo mo nasa loob lang. Ngayon ganito, sample ko sa'yo Paano kung yung galon mo galing ospital? May bacteria or whatsoever, may viruses yon. Kasi may mga sakit na yun nandun And then kinolekta ng boy mo. Ngayon, yung galon na yon, syempre, contaminated yon. Madumi nga Di ba? Ngayon, boss, dadarin mo sa tubigan mo. Pagpasok mo ng refilling station mo, boom, diretso dun sa washing area mo. Tama? Boss, lahat ng microbial, bacteria, and germs nandun na. Kasi wala kang pre-washing Ang problema ito, yung tubigan mo kulob, di ba? Nakasalawin. Saan lalabas ngayon yun? Kahit naka-aircon pa yun, boss. Contaminated pa rin yun. It might cause contaminations. Kasi airborne lang, okay na ang isang ubo ngayon, nahahawa ka ng isang airborne lang Ang ginawa ko sa water station ko, boss, sabi ko nga yung tubigan ko, magandang example yun kasi malaking area yun Yung tubigan ko, pagdating ng delivery, diretso agad yun, hindi dun sa refilling. Sa likod, doon sa outside washing area ko. Huhugasan doon yun. Boss, bumili ako ng mga batsyang malalaki. Alam mo yung malaking batya na rubber? Bumili ako noon. Wala pang budget Pero kung kaya kong magpagawa sana ng malaking lababo na hugasan, yun na, papagawa ko na yun, sama sa plano. Luluglugan namin doon, sabon. Lilinisan na ron. Nasabon na sir naluglugan na. Pagkakuha noon, doon pa lang ipapasok sa tubigan yun. Doon hugasan ngayon ng mineral water at pang jet wash na purified water. O walang contamination. Nalaglugan na rin malinis na yun bago mo dalhin doon Tsaka ko ngayon i-refill. Heat gun, seselyo, plastic, labas. Iba yung pinapasukan, iba yung nilalabasan. Hindi bumabalik yon.
Tapos yung mismong makina ko, nakakulong po yun. Yung machineries ko, nakabukod po yun. May sariling salamin po yun. Hindi ka basta-basta makakapunta ron. Iba yung nagre-refill, naka-cover. Parang kung titignan mo, yung water station ko pa lang, 2 box na yon. Yung isang box para doon sa machine. Machine lang yon, walang lamang iba. Yung kabila, doon ako nagre-refill. Silyado yung kabila eh. Oh, bakit ganon? Siyempre, ang machine kasi, may mga pump yon. May mga nag-aali-alikabok doon. Yung mga linya ng tubo ko, diretso po yun sa refilling area, sa dispensing. Naka-isolate yun. Kapag nagpagawa ko ng refilling station, pwede ko bang i-promote yung Alfred Watermark? Huwag yung Alfred Watermax. Hindi, ikaw, syempre. Yung Watermax, yun. Kasi yung Alfred Watermax, YouTube channel ko yan. Hindi, I mean, Pero yung Watermax Enterprises, yan yung negosyo ko. Ano ba ikaw? Nandun ako? Baka po walang bumili pag nandun ako. Hindi, I mean, Meron. Bibigyan kita ng FDA siyempre registration. pagmamalaki ko na, Galing sa iyo, sir. pagmamalaki ko yun na, yung, Sir, mag-hire ka ng photographer. Siyempre, dapat pogi ako doon. Nakaganyan tayo doon sa ano. Pero para tayong politiko niyan, sir. within the area, ang mga tubig doon, hindi naman Watermax. Puro ano. Siyempre, makikipag-compete ako, kaya nga kita ako pinuntahan kasi gusto ko. Gusto mo kilala na. Parang gano'n na rin. Yeah, walang problema. Sa akin, siyempre, proud. Though hindi Watermax yung, hindi Watermax yung aking feelings, powered by Ganito yan, sir. Ako, kung gaano ka-proud na naging business partner ka namin, siyempre ako, proud din ako na maging part ng negosyo mo. Kung makakatulong po yung ganung promotion natin, yung mga advertisement, gagawin ko po yun. Sige, tara. Wala pong bayad yun. Libre lang po ako. Mas mapapabilis lang kasi ang marketing once na, siyempre, ginagamit natin yung brand. Kasi branded na eh. Sabi mo nga, kilala na. Kung kilala na, hindi... Kung gaano ka-confident na gawing marketing ito, di kami din, siyempre, gagawin din po namin, makakain namin to help you out. Siyempre, ang goal naman natin para makabenta ka agad ng marami. Para mas mabilis yung ROI na tinatawag. para makapag-upgrade na doon ako, di ba? 9 na yan, di na kailangan i-upgrade yan, mataas na. Expand. Dagdag, hindi expand. Expand nga. Expansion na nga. Normally, boss, ganito Additional nangyayari. yun, Additional machine. Kasi pag, for example, ito package na yun. Area of coverage. Yeah, pero doon ako ganito. Iba ako magnegosyo eh. Instead na gagawin mo branch, gawin mo, palakasin mo na lang kung ano yung kumikita na. Kasi kumikita na yun eh. It's already earning, napatunayan mo ng malakas yun. Ngayon, ang pinakatakot mo dito, kapag nasira ngayon yung makina install ko sa'yo, pagka may breakdown nasira, saan ka bibili ng tubig? Saan ka kukuha? Kasi Sambales ako. So, ang gagawin mo, boss, simple. Ganito ang gagawin mo. Bili ka ng isa pang makina, ilalagay natin sa isa pang area mo doon. Kaya pinasabi ko sa'yo, nalakihan mo yung space mo. Kailangan may backup ka. Kahit walang tangke yun, kahit makina lang. 2 makina mo. Pag nasira yung isa gagana. Pagka nasira itong isa, yung isa buo na yun bago pa masira itong isa. Ngayon, by doing that, magkakaroon ka na tinatawag na peace of mind. Peace of mind in a way na hindi ka nangangamba na baka masira yung makina ko, nasa bakasyon ka pa naman. Di ba alam mo yun? Masarap yung nagbabakasyon ka or na nasa isang lugar ka, iba na yung ginagawa mo, iba na yung iniatupag mo. Hindi tatawag yung boy mo na, Sir, yung machine po ay nasira. Kuya, ganun yung Ilocano sa akin pagkawagan. Hello, kuya. Oh, bakit? Yung machine nasira. So, dapat ganon. Kapag kumikita ka na ng 500 galon sa isang araw, you might consider buying another machine. Hindi para palitan, kundi para may backup ka. Ganun ang mindset kasi kumikita na yan eh. Tsaka kung 500, mag-compute tayo, sample ko sa'yo. Hindi mawawala yung mga customer ng pagkaganit kasi ano sila eh, kumbaga tiwala sila na hindi ka mawawala. Reliable ka eh. Pagka sinabing reliable ka, maganda po ang magiging reputasyon mo sa mga customer mo kasi reliable ka. 500 bottles kung binibenta mo ng multiply by 30 na lang, that is 15,000 per day. Multiply mo sa 26, 390,000 pesos per month. Ngayon, tanggalin mo na lang yung kalahati. Wag mo nang gawin na 30, half mo na lang. Tama. Tanggalin mo na yung kalahati. Divided by 2, net income mo, 190K. Multiply natin to sa 12, 2.3 million a year. Bayad ka na. 2 taon pang utang, hindi ka pa bayad kasi 2 years to pay. Ang tagal. Diba, ito boss eh. Nakapag-produce ka sa loob ng 1 taon ng 2.3 million sa machine na yan. I think deserve naman yan na meron ka siyang backup. Huwag mo na-compete si Doming. Kung naman, huwag mo si Doming. Kabago-bago ng water station yan. Palitan mo yung ano mo. Hindi, gagamitin niyang backup yung makina niya. Hindi niya papalitan yan. Mag-reserve kaya. Sige po. Sir, okay lang po ba kung aakbay ako sa inyo? Kunyari, close tayo. Para may,
Ang artista tong katabi ko. Sige po, paalam. Hi sir, tara po. Pasok po kayo sa loob. Okay, sir. Ingat po. Ayan na. Dito naman tayo sa kabila. Yay. Oh, ay siya po ang executive producer ng unang hirit, yung mga channel sa GMA. Actually, yun, yung interesado kami dun sa Saan po? ice maker. Ice maker. Ice machine. Ice machine, Okay. yeah. So, nakita niyo na po yung two-tonner Yung natin. two-tonner. Yes. Ano po ang, ilang tonelada po yung talagang target ninyo? Of course, you'll be starting, siguro yung pinakang ano muna is 1 ton. 1 ton. Sige po, meron akong parating na 1 ton, mga 1 month from now, andito na yon. So, I could deliver after 1 month, yung kung sakasakali magkakadilan tayo. Ang kagandahan po sa mga parating ko na 1 ton ngayon, compare sa ibang mga 1 tonner na nabibili mo, kasi marami pong nag-aalok niyan. Kita mo sa Facebook, ang dami pong nagbebenta, di ba? So, ano ba ang difference ni Watermax doon sa iba? Yung sa akin ngayon na 1 ton ko ay hindi po disposable yung mga compressor. Yung nakita mo yun nandyan, hindi yung disposable yung compressor. Most of the time, yung mga control po ng 1 tonner natin, Korean brand. Pero ngayon, pinapalitan ko pa sila. Ginawa kong Schneider, ginawa kong Germany. So basically po, kung napapansin nyo, yes, parang medyo pricey yung sa akin compare sa iba. Pero I'll see to it na bakit ba to medyo pricey? Kasi sabi ko nga, kahit kayo sir, pumunta kayo ng China, pwede kayo mag-import niyan eh, di ba? Pwede, kasi you can do that eh. Kaya lang, ang binabayar nyo sa amin sir, yung expertise namin, yung knowledge namin, ano ba yung piyesa na maganda at alam nating tatagal. Peace of mind, yun yung binabayar nyo sa amin actually. Kaya kami, sabi ko nga, hindi na baling mas mahal ang benta ko as long as alam ko na yung makina na yan ay tatagal. At saka, sir, maginegosyo ka lang din. Alam nga naman, kukuha ka pa ng lagi nasisira. Di sasakit lang ang ulo mo. So, yun nandyan po. 2 tons po yan. Pero ito po, kinukonvert ko pa sa 3-phase po eh. Kumbaga, 3-phase para maging... 3-phase po yan eh. 3-phase po yan. Ngayon, single-phase po kasi yung supply. So, kinukonvert ko pa siya into single-phase to 3-phase. May konting calibration na lang yan. Under na po yan. Ilan na rin po yung nabenta namin yan actually. Wala naman po kami naging problema. Pero Gumamit ang digital yung one tonner, Yeah. yung one tonner, Single phase po ang 1 tonner. Pero ngayon mga parting ko ngayon, 3 phase na. Pero don't worry, sinolve ko na yung problema. Kumbaga, kahit single phase po yung supply ninyo, kaya kong paanda rin po yan, kahit po 3 phase po yung ano. Parang ganito yan, sir. Di ba, ang dating po niyan ganito. Di ba, sabi ko nga, binayaran niyo po kami para bigay namin yung the best. So, ang ginawa namin kasi, ang mabigat lang naman ng motor dyan, sir, yung compressor, yun lang ang mabigat dyan. The rest is puro 1 horsepower, 1.5 HP. Yung horsepower is 9 HP po itong nandito. 12. Kaya overall, 12 yan, lahat. Oo, lahat yan. Kapag sinama mo lahat. Ngayon, ang ginagawa po kasi namin, yung parating ko ngayon, pinakonvert ko po siya kasi ng 60 Hz. Kasi iba po ang 50 Hz po sa ibang bansa, lalo sa China, 50 Hz. Ngayon, ginawa kong 60 Hz kasi 60 Hz tayo sa Pilipinas. Tapos, ang ginawa ko po dyan, instead na 3-phase lahat, itin-3-phase ko lang po yung mismong compressor kasi yun ang mabigat. And then, the rest, single-phase na. Kaya yung BFD conversion ko po, nakalaan lang po yun para sa compressor. Makakabili kasi tayo ng compressor yung kinakabit namin dati, yung disposable. Kaya lang sir, medyo magastos din pagka puro disposable, ito yung masisira. so yung compressor mo yun ay gaano katagal? Patagal naman sir. Sa experience naman namin, 2 years na, wala naman po nagiging problema eh. Actually, yung paggagamitan namin sa Mindoro, Opo. Oriental. Kagaya niyo po, malayo kayo, Mindoro. So, dapat talaga walang sablay. Actually, hindi lang filtration. Mas maganda ngayon, purified ice. Kasi nowadays, mataas ang competition sa yelo din eh. Ang ayaw natin, yung bumili sa atin yung consumer natin, tapos pag nalusaw sa baso, may tumitila na lumulutang. Ayaw natin yun. Kung okay lang sa inyo yun, yung requirements nyo, ayaw ko naman i-produce yun. Ngayon kasi, syempre, magiging kasiraan din natin. Pagka nilong lang nilagay ko sa tubig ko, tapos may lumulutang na after. Sisimula pa lang kami. Yung bang, ano yung mga requirement? Sabi mo, kailangan suggested na yes. dapat purified. Kung Correct. halimbawa, magsisimula kami ng 1 tonner, ano yung mga kasama na doon? Okay, sa 1 tonner natin kasi kasama yung filtration. Sa package yun. Which is package. Yung 45,000 lang po na na FRP filtration. Yun lang.
Filtration lang, yun lang ang kasali. Ngayon, kung gusto mo i-purified po yan, dapat po yung purified system, RO. Magkano naman? Meron kami, sir, na mumurahin, which is may cost you 120,000 pesos. May package ano yun dito? Ito po, yung cabinet type. Kasi 800 gallons per day yung capacity nun. Actually, ano po, dapat at least 1,000 gallons eh. Pero kaya naman po. 800 gallons kaya naman. Kasi ang yelo naman natin, hindi naman bigla ang required na, o 1 toneladang tubig, dapat 1 tonelada stock mo. Hindi. Meron yan basin na ganon. Ganito lang, actually kalaki. Yung basin na yon, lagi puno yon, pinupuno ng system natin. Ngayon, hanggat napupuno ng system natin yun, sir, makakagawa siya ng yelo. And mayroon yung settle time na 20 minutes bago lumaglag yung buong yelo. In that period of time, 20 minutes, boss, naka-under na yung system ko. Nakapag-refill na. So, kaya po ng cabinet type ko lang yung tag 120,000. Eh, mas gusto ko nga, 24 hours umaandar yan eh. Tsaka mas gusto ng yeluhan yun. Yung umandar siya ng andar, ayaw nang pinapatay-patay palagi. Kasi pag nakuha na niya yung momentum na gumagawa siya ng yelo, magaang na sa kanya lahat eh. Di ba yung mga condenser niya? Parang aircon. Yung mga aircon na ganyan, di ba tuloy-tuloy naman ang andar, di mo pinapatay. Mapapahinga lang yan pag nililinisan na eh. Di ba sisira? Eh, ganun din naman eh. Cooling system din naman yan. Cooling system din yun. Yun lang yun. Mas gusto ko, bumalik agad ang puhunan mo dyan. Kaya gusto ko, bugbugin mo sa gamit. Sabihin, gamitin mo na gamitin. Well, sa ice, bago lang ang product ng ice sa Pilipinas eh. Dati si Mr. Priest lang ang nakakakilala sa yelo eh. Eh nung pumuputok sa social media, ang daming nag-i-import, daming nagpaparting. Sabi ko, papaihuli ka pa ba? Eh, daming nag-aanap sa akin. Sir, bago pa lumabas yung mga nandyan sa social media nagbebentahan ng yelo na tonelada, boss. Carry ko na talaga yung yelo na to. Kung nakapanood nyo na sa vlog ko, lagi na ito yelo. Kaya lang hindi yan cube. Tube po yung na binibenta nila, ito cube.